Okay, once again, nagbabalik po kita dito sa programang Masbate Province Ulat sa Bayan. At syempre, kaupod nyo niyan Aneo Servidor sa Kahanginan, Warren ba kundi si June Cantuba Cardino. Ayan, makakaupod nyo po kami hanggang 1:30. Ayan, medyo na-late po kita dahil bisita po natin dito sa aton probinsya ang Mayor San Davao City. Yan, marami ba po kundi si Mayor Rodrigo Duterte. Yan, bisita po siya sa Masbate Province. Yan, winelcome po siya kanina ni Acting Governor Vicente Revil. Once again, din naman kami nagbabalik sa iyo para maghatod sin mga impormasyon kag mga bareta ali po sa Junta Provincial San Masbate. Sa ulusan mga bareta, Pamana Peace Caravan sa Kawayan suportado sa Kapitolyo. OPAP ginmeeting ang mga imbuelto sa Pamana Peace Caravan Program. ACF kag UNICEF personnel nakipagkita kan Acting Governor Vince Revil. Duterte Forum ginhimo sa Capitol Grounds. Dose na medical equipment formal naging turnover sa Felmineras Hospital for the Poor. Ginpakita sa Kapitolyo ang 100% na suporta sa Pamana Peace Caravan na ginahimo na sa Malbog, Kawayan. Ang Pamana Peace Caravan usad na convergence program sa mga manlain-lain na ahensya na may katuyuan na may paabot ang mga serbisyo sa gobyerno pakadto sa mga barangay. Pagkatapos ang maayon ay napakita sa liderato ni Mayor Percival Castillo sa pag-sponsor sa Peace Caravan sa nakaligad na mga bulan. Ang Kawayan naman ang mag-implementar sa mga serbisyo na ginahatag sa mga manlain-lain na ahensya. Kaupod na maghahatag sin oras ang mga Masbateño sa Kawayan, amo ang administrasyon ni Mayor Edgar Condor, ang kalahi SEEDS, kag 4Ps ang DSWD, kaupod ang PSWDO sa pamumuno ni Miss Ami Danao, ang medical services halis sa DOH kag PHO, kag iba pa na ahensya na gusto makabot ang mga nasa hirayo na lugar. Formal man na ipresentar sa OPAP ang mga proyekto kag programa na kaupod sa Pamana Peace Caravan pareho sa mga barangay roads. Sa convergence program, naabot sa mga ahensya ang mga barangay na kadalasan napapabayan sa gobyerno. Samantala, bago nahimo ang Peace Caravan sa Kawayan, nagkaigwasin na meeting ang tanan na ahensya na embuelto sa Pamana Peace Caravan Program kahapon na aga sa SP Hall. Katuyuan sa nasabi na Pamana Peace Caravan meeting na ma-update ang mga munisipyo na recipients sa mga proyektong magkakaigwasinda sin awareness kag himuon aninda mga dapat himuon para makomply ang mga requirements. Ang meeting gin-facilitate sa UPAP kag ginatindiran ni the Acting Governor Vince Revil, Acting Vice Governor Attorney Kay Revil, Mayor Percival Castillo, Mayor Alvarez San Palanas, kag sa iba pa na representante sa mga mayors, mga manlain-lain na heads sa ahensya. Ginerestoryahan man ang mga maayo na programa na dapat matilawan man sa mga nasa ibaba, lalo na ang mga nasa hilagyo na barangay. Sigon sa UPAP, paagisan Pamana Peace Caravan na mababatyagan sa mga nasa bukid na importante
mansinda sa gobyerno. Nagbisita ang magkapira na personnel sa ACF International kag UNICEF kan acting governor Vince Rebil para diskutiron ang implementasyon sa WAS kag ZOD program sa mga munisipyo na beneficiaries sa mga nasabi na programa. Pagisan pag-imbelto sa mga pumuluyo sa mga napili na barangay sa upat na munisipyo gamit ang community-led total sanitation approach. Nagipag-usad ang UNICEF sa probinsya sa Masbate na mautod naan paggamit maski din lang nakasilyasan. Sigon pa sa mga implementor, ginahimo maninda ang inda makakaya na ang mga bata may access sa malinis na tubig kag kapalibutan. Sigon sa ACF and UNICEF, tuna sa June 2014, napulo na barangay ang nadeklarar kag na-sertifikaran na zero open defecation o dili na nagaudo maski din lang. Ang pag-udo maski din lang kag kawaraan sa malinis na tubig usad na nakaulang para sa mas maayo na salud sa mga kabataan sa mga barangay sa Pilipinas. Amo piri ang mga nakalap na bareta sa opisina sa Provincial Information Office sa pamumuno po ni Miss Marianne Esber kag San Communication Group sa Masbate Province. Magbabalik po kami pagkalipas ang magkapira na pahinumdom. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Sintomas ng taong acidic, madaling manghina at mapagod, sakitin, maraming aray sa katawan, organ failure, infeksyon, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer, mag-CMD na, contra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information, visit us at CMD Office, 2nd floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. O tumawag sa telephone number 333-6976 or cellphone number 0919-449-7098. Manamit na bakasan Masbateño, adi na sa Kimchi Steakhouse. T-bone steak, beef steak, tapa, tenderloin tips, pasadi-sadi na luto san baka, matitilawan na kada adlaw. Ang Kimchi Steakhouse makikita sa Ibingay Street, Barangay Ibingay, Masbate City. Tuna na alas 10 aga, pa alas 11 sang gabi. Para sa tanan na okasyon, tumawag na sa Kimchi Steakhouse sa telepono 578-0762 o sa mobile number 0999-1571-360. Para sa tunay na lasa san baka, barato na, manamit pa. Ang Kimchi nagabato sa catering services. Hanapon na si Malurecania, Asia. Kimchi Steakhouse, hamus na! Kaya mag-rodeo, rodeo, rodeo, Masbateño. Abot kaya na ang Dream 99 with exciting channels. Arangkan Cartoon Network, CNN, MTV, as in Fox Filipino. Pwede man magdagdag ki channels na flexible. Ang plans kan Dream Satellite TV. Mag-iling kan sa inyong mga paboritong programa sa presyong magaan sa bulsa. May serbisyong maaasahan pa. Mababakal sa gabos na Commerce Retail Outlets. Lanco Legazpi, 2nd floor LCC Ligao, 2nd floor LCC Daraga, ground floor LCC Nabwa, 2nd floor LCC Iriga, SM Naga Commerce Outlet, asin sa gabos na accredited dealers sa Bilog na Bicol, Arog kan Avicom Enterprises Albay, Cell City Camarines Norte, Lagamayo Electronics, Sorsogon, Virac Fortune Catanduanes, Bicol General Merchandise, Masbate, asin GR Atienza Mini Trading, Tigaon Camarines Sur, o mag-apod sa 480-0574. Sign ka pa! Digdi ka na sa Dream Satellite TV. Iba na ang nainot.
Catch the early bird rate for the Pacquiao versus Mayweather fight at 2,000 pesos from March 27 to April 18, 2015, and regular rate at 2,500 pesos from April 19 to May 3, 2015. Imbitara na ang sa inyong mga kabarkada, kapamilya, asin katrabaho, maghiling kan Fight of the Century per DTI FDEB SPD permit number 2746, series of 2015. Okay, nagbabalik po kita today sa programang Masbate Province, Ulat sa Bayan. Okay, at may bisita po tayo ngayon from UNICEF and ACF International Action Against Hunger at CHSI, Center for Health Solutions and Innovation Philippines Incorporated. So unahin po natin yung pinakamaganda. Yung kanilang news sa grupo. Okay, si Miss Katrina Arian Ibora, am I right, ma'am? And she is the Communication for Development Officer, Water, Sanitation and Hygiene, or WASH. Okay, would you say something, ma'am? Ayun, nandito ang UNICEF kasama ang ACF International at CHSI para i-share pa sa mas madaming Masbateño kung ano ba yung ginagawa namin sa sanitation in cooperation with the local government of Masbate. Okay, at from ACF International Action Against Hunger, si Mr. Sean Osman, right po yung pagka-pronounce, sir? Head po siya ng Head of Project WASH. Magandang tanghali po. Ako po si Sean. Ako po yung Head of Project for Water, Sanitation and Hygiene sa ACF International. Based po ang aming office dito sa Masbate. Nasa Chongson Subdivision po kami. And we are implementing sanitation program sa 4 na munisipyo ng Masbate po. Yung Aruroy, Kawayan, Milagros, and Monreal. Okay, at the last but not the least, katukayo ko. Si Nilo Yakat, Communication Advisor ng CHSI. Magandang hapon. Sa lahat po na kumakain. Masarap ba ang inyong tanghalian? Maraming salamat sa pagpapaunlak at pag-imbita sa UNICEF, ACF at CHSI ngayong hapon. Okay, at nandito po tayo ngayon para tanungin sila ng mga bagay-bagay tungkol sa nasabing programa ng ACF at UNICEF. So siguro una nating tanungin si Ma'am. Ano po itong kasunduan ng UNICEF at lokal na pamahalaan ng Masbate? At ano po ang layunin nito, Ma'am? Noong 2012, 2013, nagkaroon ng MOU signing na sinay ng dati ni Governor Guinete kasama yung 4 na munisipyo na cover ng UNICEF at ACF CHSI project na yun, which is Aroroy, Monreal, Kawayan, and Milagros. Ang layunin ng program is to stop open defecation. Okay. And when we say open defecation, ito yung mga nagpudo kung saan-saan yung... Oo, maski din lang. And in fact, I am one of the witnesses nung medyo bata pa tayo. Dispensa po sa mga kumakain ngayon. Nung mahilig kasi kami dati maligo sa tawag dito sa dagat doon sa pier sa amin. So kung minsan nakakasabay namin paglangoy yung mga yellow submarine. So, at I think this is one of the aims ng inyong grupo para masolusyonan yung mga katulad nitong mga problema sa sanitasyon. Okay, at bakit po ito ang napiling project ng UNICEF sa Masbate, ma'am? Kasi base doon sa mga statistics, more than 50% ng mga tao dito sa Masbate noong 2012 ang nag-open defecation pa. So it's a sign of poverty. So from there, marami tayong magiging problema katulad ng health, ng education dahil hindi nakakapasok yung mga bata pa nagkasakit, yung gastos ng mga pamilya pag nagkasakit ng mga hospital. So, yun po yung isa sa mga. Okay, tanungin naman natin si Sir limutan ko. Si Sir Sean. Yun. Nahirapan ako pag-pronounce ng pangalan ni Sir Sean. Okay, at ano bang yung programang ZOD tsaka WASH, it goes
it goes hand in hand. Hand in hand. So, may pag natapos yung ZOD, meron kaming tinatawag na phase approach. Ito yung may grade 0. So, grade 0, ibig sabihin yung community ay nagde-defecate pa sa open. Okay. Grade 1, pag tapos na sila mag-defecate sa open. Grade 2, pag pati yung mga government institutions sila ay may toilets na rin. Tapos yung grade 3, yung total sanitation na tinatawag. Okay. At Sir Sean. Yes. Sir, medyo baka makatulog si Sir Sean. Tanungin natin. Okay. At 3 international NGOs ang nagsanib puwersa sa implementasyon nitong project. Paano ang inyong collaboration or pagtutulungan dito, sir? Okay, ang ACF po, ang trabaho po namin, kami po yung sa technical. So kami yung nagkakandak ng CLTS na tinatawag or Community-Led Total Sanitation. Ito po yung tool or approach na ginagamit para yung mga communities ay mula sa open defecation, madala natin sila sa zero open defecation status. Open defecation. Opo. So, ang ACF po, nagsimula since last year po and meron po tayong 20 pilot barangays sa 4 na munisipyo. And sa 20 pilot barangays po, meron na po tayong ZOD or zero open defecation na convert natin from OD to ZOD, 7 barangays, at yung LGU po sa 4 na munisipyo ay nag-replicate na rin sa iba pang 3 barangays. So overall, meron na po tayong 10 ZOD barangays sa Masbate. Bali, ano pong proseso, sir, yung halimbawa, yung isang pamilya na determine na walang kasilyasa, walang ZR. Opo. So ano pong ginagawa? Bibigyan sila ng sinong nagpapagawa ng sir? Ang programa po natin na ZOD program, yung CLTS approach po kasi, ang focus po nito ay behavioral change. Ayun. So nakita po kasi sa previous na mga implementations, hindi naging successful yung blanket distribution ng mga kasi toilet bowls. Iba binibigyan tapos hindi naman pinapagawa. Hindi naman pinapagawa, ginagawang may binibigyan sila ng semento tapos bowl. Opo. Pero makikita natin nakatenga lang doon sa tabing hindi naman nila pinapagawa. So sa bagong approach, bagong approach, nakita na yung pag-uugali ang kailangan mo nang i-address para makita nila yung kahalagahan ng pagkakaroon ng toilet po. Okay. So, sa programa po natin, hindi pa po tayo sa ZOD program, hindi po tayo nagkakaroon ng mga subsidies. So, kaya kung makikita po natin yung mga toilets po na doon sa mga ZOD barangay, sariling disenyo po ng mga communities. Okay. Ibig sabihin na doon sa program yung CH community-led siya. Opo, community-led. So, ibig sabihin sila yung nangunguna para gawin yung mga binibigay sa kanila galing sa ACF at sa UNICEF. Opo, so purely po mga capacity building at sa mga trainings po, wala pong materials pa na binibigay po. So tanungin naman natin si Tokayo. At medyo okay, at paano po natin napili ang apat na may 4 na munisipyo na napili, di ba? I think it is Monreal, Milagros, Aroroy, and Kawayan. At saka Kawayan. Paano po napili yung 4 na munisipyo? Yung pagpili sa kanila base sa statistics, kagaya ng sabi ni Kat, na nung 2012 nag-survey, nakita na itong 4 na ito yung may pinakamaraming mga kabahayan na walang CR. At pag sinabing marami, more than 50% ang walang kasilyasan. Tapos, nandun sila sa listahang yun, kinausap yung kanilang mga pinuno, mga mayors, kung willing na sumama sa proyekto kasi hihingan sila ng counterpart fund. At kinalulugod namin itong mga mayors natin sa Milagros, Aroroy, Kawayan at Monreal, umuo kagad. Parang gusto namin na lahat ng bahay, lahat ng pamilya magkaroon ng sarili nilang kasilyas. Okay. So yun yung naging batayan ng pagpili. Meron pala meron ng counterpart coming from LGU. Okay. At ano naman po ang narating nitong proyekto at sino-sino po ang ating natulungan dito sa Masbate? Okay,
Meron po tayong partnership po with the LGU. So, sa barangay level, meron po tayong mga binuo na mga organisasyon or committees. Sila po yung naatasan na mag-manage or mag-operate at magpatuloy ng mga serbisyong ginagawa natin ngayon. Para pag-phase out po ng ACF, ay magpapatuloy po yung LGUs natin sa pag-mobilize sa mga communities. So, marami na po tayong mga natulungan ng mga nanay, mga tatay, at pati po yung mga bata po. Kasi meron din po tayong proyekto sa schools at saka sa mga daycare centers. Kasi gusto natin na yung itinuturo sa mga communities sa loob ng bahay, makikita po sila sa school or sa daycare center. So, para complementary po. Hindi po yung tinuturo yung may CR sa bahay, pero pagdating sa school, wala naman pala silang CR or hand washing facility. So, para holistic po ito siya, no? So, tinitingnan natin, lalo-lalo na po yung mga vulnerable groups, gaya po ng pinakamahihirap talaga, at saka yung mga children, at saka even yung mga PWDs po natin, kino-consider natin sa programang ito. Okay. Yung iba nga, no, doon lang sa mga, ang tawag sa amin dito, bayawasan, doon sa mga puno ng bayabas, doon lang sila open sa dagat. Tapos yung iba naman sa puno, sa likod lang ng puno. Opo. May flying saucers. Baka makagat ng ahas. Opo. So, issue rin po ito ng protection po ang ina-address ng programang ito. Ano po ba yung tawag dito, sinasaad na framework nitong proyekto? At ano po ba yung aspeto aspeto ng pagtulong natin sa barangay? So, yun nga po yung sinasabi ko kaninang meron tayong 4 na grade. So, G0, ito yung nag-open defecate pa yung mga tao. Meaning, yun nga, sabi mo kanina, sa dagat, sa likod ng bahay, kung saan man sila dumudumi. So, yung G1 naman is when tapos na, nakaraos na sila sa open defecation. So, between G0 to G1, meron tayong tinatawag na CLTS na in-explain nga ni Sean kanina, na yun yung ginagamit naming method na itanggalin sila dun sa open defecation. So, yung ginagawa sa CLTS, ginagamit namin yung shock, shame, and disgust para ma-realize nila na hindi healthy ito, hindi maganda para sa aming pamilya itong aming ginagawa. So, after that, from G1 to G2, meaning yung grade 2 naman, ay meron na tayong mga mas maayos na facility. So, sabi nga ni Sean kanina, yung ginagawa lang nila kasi usually ng mga toilets is yung mga, kumbaga, indigenous o makeshift na tinatawag na namin. So, pwedeng humukay lang sila, tapos gamitin nila kung ano yung mga materials na meron sa community, katulad ng galon o merong mga tires na ginagamit. So, okay. Yun. So, after that, kung grade 1 to grade 2, dito na pumapasok yung tulong na LGU. So, merong mga LGU na nagbibigay ng reward. So, for example, merong mga mayor na pag nag-ZOD na itong barangay na to, bibigyan kayo ng 50,000 pesos. Habang ginagawa, ma'am, habang ginagawa, nandun kayo, nakatuto kayo sa kanila, tinitingnan talaga. Oo, pero may guidance ng barangay officials kasama kayo? Yes, tinitrain lang namin yung mga LGUs para sa long run, sila na rin yung mag-sustain ng program. Kahit wala na kayo doon. Oo, mag-sustain pa rin ang LGUs yung program. So, yun nga. So, after mabigyan ng reward ng LGU, so, ginagamit naman to ng mga barangay para i-upgrade yung mga facilities. So, hindi siya basta-basta ibibigay, kumbaga, reward siya dahil yung buong community ay hindi na nag-open. Saka may criteria for kung sino yung makaka-receive ng sanitation materials po. So, priority po yung most vulnerable households po. So, after na nabigyan sila, binibisita niyo muli sila? Yes. Opo, may kasi mahalaga construction. na hindi lang nagtayo, ginagamit po. Ginagamit nila. Baka namin kung ginagamit pa yun. kasi meron ng ganyan, di ba? Kahit may CR, mas maganda dun sana. Hindi ka na magbubuhos, hindi ka na... So, may mga criteria po, no? So, may presence ng tubig, sabon. Okay. No? Kasi kung walang tubig at sabon, kumakain pa rin sila. Kasi may mga tao talaga na medyo matitigas din ang mga ulo. Minsan kahit meron na ng CR, tatalo na lang especially those living malapit sa coastal areas. So meron sila ng CR, yung iba tinatamad siguro umigib ng tubig. So tumatalo na lang sa dagat sabay release ng So yun yung behavior change mo. Okay, so after the project pala, after na nabigyan sila, binibisita nyo sila muli.
Opo. At saka para ma-ensure din po yung sustainability, kasabay po nun yung pag-create ng mga WASP policies. So, meron po mga ZOD ordinances na ginagawa sa barangay at municipal level and even sa provincial siguro para ma-sustain po talaga tuloy-tuloy yung programa ng ZOD. At saka hindi lang yun sa apat na munisipyo. Materials yung binibigay, ma'am, anong materials? Ay, Hindi nga. technical support lang dun sa LGUs para sila Yung kanila manggaling. ganon. Yung materials galing Sa sa LGU. Sa LGU. Yun yung kanilang Sa- counterpart, ano? Tapos kayo nag-aano lang sa kanila ng Kami training. Kasi ayaw din namin na mamigay lang kasi baka maulit lang yung experience na LGU dati na sabi nga ni sa Aroroy since 2008 pa siya namimigay at magka 10 million na halos yung nagastos niya pero wala nangyayari. dito sa Masbate may namimigay din ng ganyan sa mga coastal areas. Bali binibigyan nila ng inodoro tsaka dalawang sako ng Semento. Semento. tapos dalawang steel bars. Tapos yung iba hindi naman pinapagawa. Minsan nga pinupuntahan ng mga galing sa barangay, nakita nila matigas na yung Semento. yung semento, tapos kalawangin na yung binigay na, no, hindi pinapagawa. So yung approach ninyo ay Yan yung iniwasan Yan dito. yung iniwasan naman namin. Siguro mabilis magandang ikwento ano ba yung nangyayari at bakit nagbabago kagad ng behavior pag pumunta. Ayan. So, sa halip na magbigay, pinaparanas sa kanila yung kung gaano kadiri, kung gaano kadumi yung udo. Pasintabi po sa mga kumakain. So, yung mga barangay health workers natin o kaya mga kagawad po na nasanay nila Sean, pupunta sa mga barangay, kakausapin yung mga nanay at tatay, tatanungin saan nakatira, ilan ang pamilya, at saan kayo umuudo, tapos gaano karaming udo. Tapos nakakalculate, kapag nakita nila, ay ganun pala karami kaming udo ang nasa paligid, nahihiya. Tapos hahanapin, saan po kayo umuudo dito, pupuntahan, hahanap ng fresh na udo. Tapos makikita nila, pagtatabihin yung udo sa pagkain At saan tubig. lalapit yung langaw. ganun. So nakikita, naaamoy, nahihiya sila, at ang bilis nung effect sa kanila na, ay, kailangan na namin magpatayo ng CR. Hindi ka tulad sa dating proseso, nagle-lecture lang, ito na yung toilet, bahala kayo. Dahil dito, nare-realize nila. Sa nila nang mismo. gagaling yung suggestion na magplano. Okay. At hindi kailangan magandang toilet. Ayan, isa kasing problema, mahal daw kasi. So sinasabi namin, hindi kailangan. Kailan po hindi nagsimula naman. yung program ninyo tungkol dito sa ZOD at saka sa WASH? Nag-start siya 2013. Simula Matagal na. 2013, ano? Yes, pero yung actual implementation, syempre meron pang mga advocacy sa mga mayors, ganyan. So, yung actual implementation, meaning yung Simula. training ng mga facilitators na gumagawa nga ng CLTS na explain ni Nilo kanina, ay yung nag-start siya ng mga siguro around May to June Last year. 2014. So from 2013 hanggang up to present, mga ilang na po ang natin na-achieve? Meron na tayong 10 Sampo. ZOD barangays. Marami na yon. Ayun. More particularly isang munisipyo. Merong isa sa Monreal yung Barangay Cantor na. Barangay Cantor na. Tapos sa Upland. Opo. Then sa Upland. Kawayan is Barangay Taberna. Taberna. Puro mga Upland, ano? Yan Talaga yung mga nakakatawa tao na kasi nasa kung ano yung malalayo, yun yung naunang Upland or ZOD. coastal kasi syempre kukunti lang yung community, tapos maraming mga puno. Oo. So Malawak ang kanilang CR. Sa kang lalayo ng mga city. Opo, at unlike dito sa city, hindi pwedeng gawin yung ganyan. Titira ka lang dyan sa Sa Milagros, meron po tayong merong isang island, yung Hinlotangan. Hinlotangan. Yun. Okay. Tapos, ang poblasyon is, bali yung may 6 na barangay naman sa Aroroy. So, marami-rami sa Aroroy. Kumusta naman po yung respond ng mga tao tungkol sa nasabing proyekto ng UNICEF? Masaya sila CF. at ang kaganda nito yung na-uplift yung dignity ng mga tao. Kasi usually ang pagkakaroon ng CR ay parang status yun sa kanila. Pag may CR ka, may cake ka na. Oo nga, no? Kasi yung tumataas yung kanilang
Dignidad. Opo. Unlike kung saan-saan lang, medyo, lalo na sa mga dalaga, no? Opo, lalo na sa mga kababaihan. Kababaihan. Opo. Okay lang sa, kung sa lalaki, ano? Medyo, pag babae, lalo na pag nagdadalaga na. At madalas kinukwento nila, halimbawa may piyesta sila o kaya may bisita mula sa ibang lugar. Pag makiki-CR, nahihiya silang ituro kung sa may puno lang pala. Usually hindi makasagot kasi Hindi wala palang makasagot. CR. Lalo na sa mga barangay. Pero ngayon proud na sila. Sa barangay Cantorna. Upland siya, upland. So, yung mga barangays na upland tsaka coastal, yan yung mga Yan yung pinupuntahan. pinupuntahan. Ngayong taong 2015 po, ano pong target natin ngayon? Yan. Ngayong 2015, bukod dun sa 20 barangays nitong nakaraang phase ng proyekto natin, magdadagdag pa tayo ng 21 na bagong barangays na isusupport technically sa programang po ito. Sa the same municipalities din po. Doon sa 4 municipalities. Doon pa rin. Opo. Kasi yun po yung gusto natin, yung dream natin, itong 4 na munisipyo is maging model areas lilipat for sa ibang munisipyo. And gusto natin i-model yung cycle ng G0 hanggang G3 po. And also meron din mga i-cover na areas din ng CHSI. May iba naman silang strategy. Gaano po kalaga sa inyo ang kooperasyon ng mga masbateño tungkol sa nasabing programa? Mahalaga yan kasi yan nga yung isa sa criteria. Kung walang cooperation ng LGU at walang cooperation lalo na sa barangay, wala talagang mangyayari. Kasi kailangan manggaling sa kanila. Gustuhin nila na magkaroon at magkaroon ng kasillas at mabago yung katayuan ng kanilang barangay. So mahalaga yung cooperation. Kooperasyon galing especially dun sa mga namumuno. Oo. Kasi syempre sila yung tinitignan ng mga constituents nila. So anyway, dito naman sa Masbate, kung ano naman ang sinasabi ng nasa taas, yun naman ang sinusunod ng mga kababayan. And karamihan naman sa mga Masbateños, mga cooperative naman. Lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng programa, mga ganitong klaseng proyekto na talagang mapapakinabangan nila not only in a short time but sa buong nila. At ang nasabing ay may papasa nila sa mga anak nila. At syempre kapag pakinabang talaga yung mga ganitong At saka pag binisita mo sila ngayon, mararamdaman mo yung pagbabago. Proud na proud sila. At tumatanggap na sila ng mga foreigners o kaya ibang pumupunta. Paano nyo nagawa? Ayan, tapos ang mga barangay captain natin, sila ni nagkukwento kung anong pinagdaanan nila sa loob lang ng wala pang isang taon. Sa loob Actually, mula nung start ang implementation talaga is hindi pa nagwa 1 year. Pero meron na tayong 10 COD. Okay. And pasalamat tayo dahil sa suporta po ng mga Masbateño po. Kasi community-led, no? So, kailangan manggagaling talaga sa kanila para ma-build yung sense of ownership. Kapon po ma'am, nakipagpulong po kayo kay Ma'am Kay, Acting Vice Governor Kay Reville at saka kay Acting Governor. Pwede bang malaman kung ano pong napag-usapan ninyo at kung ano po yung respond ng ating Acting Governor at Vice Governor tungkol sa nasabing proyekto? So, very positive yung response, no? So, si Vice Governor, si Acting Governor Reville, hindi pa man siya Acting Governor, kahit nung Vice pa lang siya, napaka-supportive sa programa. So, sabi niya, gusto niya daw sana maging province-wide. Zero open, buong probinsya. Kasi, ayun nga. So, parang sabi niya, magkakaroon din tayo ng Provincial Sanitation Summit na planuhin namin together with him. And also, parang pinaplano niya na magkaroon ng rewards sa mga barangay na susunod dun sa zero open defecation. Pero exempted na yung 4 municipalities sa under namin. So, pwede na bang sabihin magbibigay ng premyo? Magbibigay daw siya ng premyo na hindi ko na muna sabihin kung magkano. Pero yun, magbibigay daw ng sa unang barangay na unang barangay na maka-ZOD na hindi under ng 4 na munisipyo. So, kung ibig sabihin, parang kumbaga naging virus na yung programa na parang kahit hindi sila mag-undergo sa CLTS, talagang nakakonvince na sila na gumawa ng sarili. Last, I think it was the other day, bisita din ng province yung team ni
Vice Governor Jingy Pacquiao ng Sarangani. Sarangani. Bali, anong ng programa nyo compared dun sa program nila? Pero din halos yun naman ay ibang ahensya. Sponsor din ng UNICEF or... Hindi siya. ibang ano din. Sa kanila hindi naman. Hindi nila zero open na defecation. Ganun din siya. Kaya lang ang pagkakaiba, agapay naman nila ang DSWD. So nakafocus naman sila dun sa For Peace, yung Pantawid Pamilya Program. See. Kami naman ang partner namin sa pag-implement ay Ang health. Department. So yung ating Provincial Health Office, ang ating mga sanitation inspector. So yun lang naman. So parehong estilo, magkaiba lang yung partners. Okay. At sila sa ibang lugar sila. So sila sa Dimasalang and Palanas. Dimasalang and Palanas. Ayun. At ano po ang mensahe, karagdagang mensahe ng 1:25. Ayan, 5 minutes. Napasarap yung usapan natin. Hindi natin na... Masarap lang pag-usapan ng uno. Masarap talaga pag-usapan yung uno. Okay, at ano pong karagdagang mensahe ng UNICEF, ACF at CHSI sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Masbate? Siguro sa mga Masbateño, siguro sa mga wala pang kasilyas, sana ma-realize nila kung ano yung halaga ng pagkakaroon ng kasilyas. At hindi lang yung basta pagkakaroon ng kasilyas, kundi yung paggamit ng kasilyas. Okay. And also, sana mas marami pang local chief executives yung mag-implement ng same program, whether under ba siya ng UNICEF or ng ACF or ng CHSI Fund. Sana mas mag-go beyond pa lang yung yung tawag dito, yung halimbawa San Fernando, hindi pa naka-align sa pupuntahan ninyo, pwede ba silang mag-request or para ma-lecturean ninyo yung Ayan, dahil nakapag-train na sa province, so ang request sa Provincial Health Office na yan, meron tayong Provincial WASH Task Force. Sila talaga yung tumitingin ang pag-oversee ng programa. So pwede sila mag-request sa Provincial WASH Task Force. Opo. So pwede siguro, tapos sila na mismo yung mag-train. So province na yun. Okay, at medyo kukulangin tayo sa oras, we're glad na sana some other time maimbita muli kayo regarding sa inyong mga programa at yung mga bagong programa pa na gagawin ng UNICEF, and very welcome po kayo dito sa aming programa. So bago po tayo i-dispense yung ating mga bisita, hingan muna po kayo ng mga final words. Okay, siguro Sean. na una-una nagpapasalamat in behalf of ACF International, nagpapasalamat kami sa malaking suporta ng Masbateño, lalo na doon sa 4 na munisipyo kasi naka-convert tayo ng 10 ZOD barangays. At patuloy po naming hinihingi yung support ng lahat ng Masbateño, hindi lang doon sa 4 na munisipyo, even beyond, na suportahan natin ang programa ng ZOD kasi malaking tulong po ito sa pangkalahatang pagkatao natin, hindi lang yung kalusugan pati yung ating dignidad, no? So, opo, lalo na sa mga kabataan. At yun po, at more ways to more projects to come. At hindi lang yun, yung LGU po sana masustain nila itong programang ito kasi sila po talaga yung dapat na magpatuloy nito. Kami po temporary lang. Mag-cooperate sila kasi para naman yun sa mga constituents. Sir Nilo. Ayan, antayan nyo po kami sa inyong mga barangay. Marami pa pong masasayang mga activities na mangyayari. At sabay-sabay natin na sabihin, goodbye to me. Hello, healthy. At kapag nakapagpatayo na kayo, katulad ng sinabi ni Sean kanina, masasabi mo na may K na kami. May kubeta, kasilyas na kami, pero may karapatan na kami na mabuhay ng maayos. Okay, final words coming from Ma'am Katrina. Ako yun, gusto ko lang din magpasalamat lalo na sa 4 na munisipyo at saka sa provincial government sa patuloy na pagsuporta sa mga UNICEF-funded projects. And also, sana, yun nga, katulad sinabi ni Sean kanina, sana patuloy pa rin yung suporta at mas marami pang barangay yung ma-ZOD natin, and hopefully yung province-wide yung pagiging zero identification ng Masbate. At saka we invite everyone yung to find us in the Kwentong Kasilyas sa Facebook po. Nandun po lahat yung mga updates na nangyayari sa Masbate regarding ZOD program. Kwentong Kasilyas. Okay, maraming salamat po mga sirs at ma'am in behalf of the province of Masbate.
At in behalf of this program, Masbate Province Ulat sa Bayan, kami po ay nagpapasalamat at may mga taong katulad ninyo na willing tumulong sa mga Masbateño. Maraming salamat po. Muchas gracias po sa inyong lahat. Salamat. Magbabalik po kami after few reminders from our friends. Masbate Buhagay, papremyo sa Masbate para sa Masbateño. Sa kada botilya sa Fighter Classic, Fighter 50, kag Red Line Syuktong, ikwakasan usad na entry sa raffle promo. Tangkasunlaan label na nakadukot sa likod ng kada botilya, kag isurat sa likod sa label ang imo pangaran, edad, address, ang pangaran sa imo suki na tindahan, kag pirmahan. Ihulog ang entry form sa drop box sa imo suki na tindahan, kag manggana sa mga masunod na premyo. Para sa konsumidores, LED TV 32 inches, refrigerator 6 cubic feet, kag mga mountain bike. Para naman sa suki na tindahan, 10,000 para sa first prize, 5,000 para sa second prize, 3,000 para sa third prize, kag 5 na tig-1,000 na consolation prizes. Ang free grand draw pagahimuon sa Abril 17 sa Masbate Sports Complex, Rodeo Grandstand o sa Beer Plaza na alas 8 sa gabi. Abangan ang grand draw sa Setyembre 2015 kag manggana sa mga masunod na premyo. Honda motorcycle, mountain bikes. Ang promo nagtuna na hasta na Abril 17. Magkagtuna sa imusuki na tindahan. Bakal na sa mga produkto sa Uy Masuy. Gana ka na, gana pa ang imusuki na tindahan. Basta Syuktong, Red Lion. Ini na pahinumdum ginadumara sa Uy Masuy Wine Factory Incorporated since 1912. Drink responsibly. Okay, naging bisita po natin yung mga kasama natin from UNICEF at ACF International. Ayan, sana po nakapaghatid na naman kami sa inyo ng mga impormasyon na magagamit natin sa pang-araw-araw nating kabuhayan. Okay, at ayun, very supportive din ng ating ayon sa ating mga taga UNICEF at ACF. Very supportive din yung Junta Provincial ng Masbate. Okay, at ayun, public service announcement po. Meron po ng Clef Surgical Mission. Gaganapin po May 26 to 28. At ang sponsor po nito ay ang Philippine Band of Mercy. So for screening, please see Dr. Placer ng Provincial Health Office. So ang transportation po nito ng mga volunteer doctors, ang kanilang transportation at accommodation ay sponsored by the Vice Governor's Office. So oras po natin sa buong kapuluan, Philippine Standard Time, 1:30 na po. At once again, inabutan naman tayo ng temporaring oras ng ating pamamaalam. Oy, naging Tagalog na lugod ako. Nahawa ko ni Ma'am Katrina. Okay, nabutan naman tayo ng temporaring oras ng ating pamamaalam. Abangan nyo po muli bukas ang programang Province of Masbate, Ulat para sa Bayan. Ito po muli ang inyong servidor sa kahanginan. Rana ako na ulian pag Tagalog. Si John Cantuba Cardinho po. Diyos Mabalos, Masbateño.